So, natalakay natin na talagang napakaganda ng mga pangako ng Diyos. Iyon ay para sa mga buhay sa ngayon. Kumusta naman yung mga namahinga na sa kamatayan, sa libingan? Ano naman yun? Ibig ba sabihin yun, wala na sila? Tapos na ang kanilang buhay ng pag-asa? Hindi. Kasi sangkatauhan nga eh. Kasama sila roon sa sangkatauhan na mahal ng Diyos. At ayaw niyang makitang nahirapan. At totoo niyan, hindi naman naghihirap ang mga patay na sa libingan nga. Ecclesiastes 9:5, walang alam. Wala nang pakiramdam, wala nang kaisipan, wala nang karunungan. So anong pag-asa ng mga namatay na mga mahal natin sa buhay? Siyempre, namimiss na rin natin yung mahal natin sa buhay. Mahal natin sila. Ako, marami na akong mahal sa buhay na namatay. Lalo ang aking mga magulang, huli lang lubos na rin ako. At ganyan din, mga kapatid ko. At marami pa, pamangkin ko pa, na kabata-bata, namatay. Gustong-gusto ko na rin sila makita. Pero ano pag-asa na ibinigay ng Diyos sa kanila? Ganito ang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa kanila sa Juan 5:28-29. Itingnan natin ang pag-asa na binigay at ang ganda ng pag-asang ito kasi ang nangako dito ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang itinalagang hari sa kaharian ng Diyos, si Jesucristo. So, ganito ang pangako ng ating Panginoon Hesus sa lahat ng mga taong namatay, kasama na ang mahal natin sa buhay. Sa ngayon ay nalungkot tayo, namimiss na natin sila. At gustong-gusto nating makita silang muli, mayakap muli, marinig ulit ang kanilang halakhak, pagkukwentuhan, o gustong-gusto natin yun. Namimiss talaga natin. Ganito ang sinabi sa Juan 5:28, ang pangako ni Jesus. Huwag kayong mamangha rito, huwag na kayong magulat. Dahil darating ang panahon, darating pa lang, hindi pa dumating. Darating ang panahon na lahat ng nasa mga libingan, o lahat ng mga nasa libingan, ay makaririnig ng tinig niya. Dito, pinangako to, may darating talagang panahon. Ito yung panahon kung saan ang hari ng Diyos ay namamahala na sa buong lupa at ang mga tao perfect na at magbubuhay na ngayon ng mga tao. Oh, di ba? Kahit hindi pa perfect, after Armageddon ay bubuhay na ito lahat ng nasa libingan. Pero siyempre pa kung paanong by generation namamatay ang tao, by generation din bubuhayin pabalik. Ang huling generation na namatay pabalik, ma-identify ng mga una yung nahuli at mga kasunod pa ma-identify. So, lahat ng nasa libingan, hindi na ito sabay-sabay na buhayin, biglaan, by generation, kasi by generation din namamatay ang tao. Kaya, ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya, kinuko yung tinig ni Jesus, at mabubuhay silang muli. Diba? Pag narinig ang tinig ni Jesus, sila ay mabubuhay muli. Ang mga gumagawa ng mabuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay, pero ang mga gumagawa ng masamang bagay tungo sa pagkabuhay. Sabi dito, yung mga matuwid, mga masunurin sa katauhan na namatay, masunurin sila tungo sa pagkabuhay muli sa buhay, gaya ni Moises, no? Marami pa, si Abraham, si Abel, si Enoch, at marami pang mga tapat na lingkod ng Diyos. Sabi diyan, tungo sa pagkabuhay muli sa buhay. Kasi napatunayan nila ang kanilang katapatan, buhay kagad ang ibinigay ng Diyos. Pero yung mga gumagawa ng masamang bagay, ito yung mga tao na kasama doon sa sinabing lahat. Kasi lahat ng nasa libingan, di naman matuwid. May mga masama din na inilibing doon. Pero binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na matamasa ang buhay na sagana. Nagkakasakit, katanda, kasama sila.
at mayroon silang sariling bahay, sariling lupa, sagalang pagkain, ayun, kasama sila. Ba't sabi rito ay patungo sa paghatol? Kasi sila ay hahatulan base sa kanilang igagawi doon kapag sila binuhay muli. Kasi obserbahan sila, binigyan na sila ng maganda. Ngayon kasi, pag namatay ang isang tao, hindi pa talaga siya nabigyan ng pagkakataon eh. Maaaring nagawa niya lang ang kasalanan dala ng hirap ng buhay. Baka kapit sa patalim. Yun yung sinasabi ng iba. Mahirapan talaga. At kaya nakagawa sila ng. Pero doon ay perfecto. Hindi perfecto. Perfecto ang kalagayan kasi hindi nagkakasakit, hindi tumatanda. Bibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. Patunayan nila wala nang may dadahilang kapit sa patalim kung ginawa niya dahil sa pamilya niya. Wala sila makain. Hindi, wala nang ganyan. Kaya yung mga gumagawa ng masamang bagay, ito yung mga tao na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon doon sa paraiso, sa ilalim pamamahala ni Jesus, na mabuhay sila ng walang sagabal. Wala nang maidadahilan. Kaya lahat ng nasa libingan ay makaririnig sa tinig niya. Kasi sino nangako ulit nito? Si Jesus. At yan ang gagawin talaga ni Jesus. May sample ba si Jesus? Aba, mayroon. Tingnan na natin sa Biblia yung sample niya. At itong sample na nasa Biblia ay kilalang kilala niyo. Maaaring narinig niyo. Iba ay nabasa sa Biblia. Maaaring narinig ng iba o napanood nila sa TV. Ito ang karanasan ni Lazaro. O dito sa Biblia. Kaya sabi doon, ang lahat ng nasa libingan, makarinig tinig at mabuhay silang muli. Pangako ni Jesus. So si Jesus hindi lang nangako, kundi talagang ginagawa niya. May binigay siyang sample. Dito sa 11:11 kasi, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinabi pa niya ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Natutulog na si Lazaro. Pupunta ako ron para gisingin siya. Mas special pa. So hindi na unawaan ito ng mga alagad ni Jesus. Kala na natulog lang, special na tagagising si Jesus pa. Pero nilinaw ni Jesus sa 11:14 ng Juan, dito para sa 14. Kaya tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. So dito may aral tayo. Ano ko na natutuhan. Sinabi ni Jesus yung mga patay, parang natutulog lang. Oo, pwede gisingin yung natutulog. Gaano man kahimbing ang pagtulog ng isang tao, pwede gisingin. Di ba? Kahit gaano kahimbing. Kaya, ang taong lahat na nasa libingan, parang natulog lang yan. Gisingin din ni Jesus yan. Paano ginising ni Jesus si Lazaro? Tingnan natin yung 43 hanggang 44. Tingnan natin. Kasi ang ganda nitong pangakong ito. Si Jesus nangako, pero ito sample ito. Kung ano yung gagawin niya sa inarap. Na lahat ng mga nasa libingan daw makakarinig ng tinig niya at sila'y babangon sa pagkabuhay muli. Ganda. Sa 43, kasi dito sa 43, bago nito, ang setting, gusto niya pumunta doon sa yumib na kung saan ay pinaglibingan ni Lazaro. Tumutol pa nga nito si Martha at si Maria, no? Kasi nangangamoy nga naman. Pero sabi ni Jesus, buksan. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro! Yan sa 43. Lazaro, lumabas ka! Sinigawan na Jesus. Sumigaw siya. No? Ano yung tinig? Ano ang nangyari sa 44? At lumabas ang taong namatay na nababalutan ng tela ang mga paa at kamay, pati ang mukha. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang nakabalot sa kanya para makalakad siya. Nakarinig ng tinig ni Jesus. Si Lazaro 4 days lang patay, nilibing na. Sabi nga ng kapatid niya, nangangamoy na. Pero gumising, bumangon, tumugon. Yan. Kaya may sample si Jesus. Kaya ang kanyang pangako ay talagang hindi napapapo yan. Gagawin talaga niya sinarap
na mabubuhay ang mga mahal natin sa buhay. Bakit ulit? Nahihirapan ang Diyos na Jehovah, ang kanya makalangit Ama. Kapag nakikita tayo naghihirap, di ba tayo nahirapan minsan tayo pag namatayin tayo, nangungulila tayo, minsan ang ilang taon na ay hindi pa rin nawawala-wala sa ating damdamin, sa ating kaisipan ang alaala ng ating mahal sa buhay na namatay. Gusto na natin silang makapiling. Nasasaktan tayo. At dahil sa nasasaktan tayo, nasasaktan din ang Diyos. Isaiah 63:9, sa lahat ng paghihirap nila, kasama ang lahat doon, yung pangungulila natin, sa mahal natin sa buhay na pumanaw, namatay, natulog sa kamatayan. Nahirapan din ang Diyos kapag nakita tayo nahirapan. Pinangako niya rito, ang gandang pangako, muli natin silang makikita, muli natin mayayakap. Kapag dumating ang panahon, kapag si Jesus na mahala sa buong lupa, o ang kaharian ng Diyos na rito na, lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at mabubuhay silang muli. Muli pa natin makikita, huwag ka dito muna baby, kasi nagbibideo ako. Andito si Makoy. Okay. Kaya, dating ang panahon, makakapiling natin muli ang mahal natin sa buhay na namatay. Diba ang gandang pangako niya? Gustong-gusto na natin dumating yan. Gustong-gusto na rin natin talaga makita ang mahal natin sa buhay. Gustong-gusto din ng Diyos yan. Na makita tayong masaya, maligaya, nagiginhawahan. Kapag nakita na natin ang mahal natin sa buhay, ay muling binuhay ng ating Panginoon Jesus. Yung si Jesus ang binigyan ng karapatang mamahala at gawin yon, oo, makakapiling natin muli ang mahal natin sa buhay na natulog sa kamatayan. Pangako yan ng Diyos na Jehovah, ng pangalan ay gumagarantiya na magiging gayon ang lahat ng bagay na gusto.